Yung ating food for the soul and food for the spirit. E ang tanong ho natin ngayong umagang ito, Darlene, nasusukat ba, mga kaibigan, nasusukat ba ang ating kaligayahan at tagumpay sa dami ng pera ho natin? At ari-arian? Darlene, yun ang tanong natin sa Madlang Kanyusik. Nasusukat po ba, mga milyon-milyon nating tagapakinig, ang kaligayahan, ang kasiyahan ng isang tao, ang tagumpay sa pera at ari-arian? Sagutin niyo po kami, bilis! Alam mo ba, Darlene, dahil sa pag-iisip na ganyan, di ba? Yung mindset ba na ganyan? Marami yung sa atin ang talaga namang nagkukumahog. Talagang halos hindi na matulog sa pagtatrabaho. No? Maghanap buhay. Yun ang totoo. Para kumita ng maraming limpak na pera. Amen ba yun? Amen. Amen! Diba? Totoo naman eh. Tanong, bakit kumakayod ka? Marami kang bayarin, tama? Ba't sumasideline ka? Dahil gusto mong kumita ng limpak-limpak. Yung bang hindi yung lagi nalang pagparating na ang araw ng 15 at 30, ano ka na? Ano yung tawag ni Brian? Yung petsa de peligro lagi. Siyempre kahit sino naman. Correct. Lalo na sa mag-asawa, ayaw ng ganun. Yung lagi na lang petsa de peligro. Lagi na lang nandyan na ang disconnection notice. Di ba? Totoo. Sino ba naman ang ayaw po? Sino ba naman na may gusto ho ng ganun, mga kaibigan? Pero, talaga bang ang pera at yung ari-arian natin, ano ba yung ari-arian? Nandyan ang ating bahay, tahanan, sasakyan, at iba pang mga gamit, di ba? Na nagpapaligaya po sa atin. Ito ba talaga ang nagbibigay ho ng kaligayahan po sa ating lahat? Tanong, di ba? Ito nga ba talaga ang tunay na kaligayahan po natin? Ha? Sa tingin po ninyo, masama ho ba talaga ang may maraming pera, Darlene Olanyo Ong? Di ba? Pero pag marami ka kasing pera, Darlene, kapag may mga kailangan tayo, we're in need, di ba? Lagi naman kung in need ka, ang kasama niyan, partner, pera. Di ba? Kahit nga sa kaibigan sometimes if you need a friend, you have to invite them for a party. Or outside, dinner. Di ba? Mga party. Di ba? Pero kung marami ka ng pera, sabi ho nila, parang wala na hong epekto. Di ba? Sa ating kaligayahan, yung pong pagkakaroon ng marami pang pera. Di ba? Parang di mo na, wala na. Parang wala na kasi alam mong marami ka ng pera Di po ba? Pero, actually, hindi naman ho yung pera talaga yung problema Dahil hindi yung pangarap mo, hindi yung pagkakaroon mo ng napakaraming pera. Ang medyo problema dyan, Darlene, yung salitang paghahangad. Yung naghahangad ka. Di ba? Bakit ka mo? Kasi yung hangarin mo na magkaroon ng limpak na salapi na napakaraming pera at hindi nangyari yon, babagsak yon sa kalungkutan. Amen? Amen. Madidisappoint ka, madidismaya ka. Di ba? Halimbawa na lang mga kaibigan, meron kang proyekto. Naku, in-expect mo na yan. Sabi, Excited mga ka na 3 dyan. million, 5 million ang kikitain natin dito. Di ba? Pera yan Nakafocus ka doon, di ba? Sa pera na yun. And then later on, hindi po siya matutupad. Hindi nangyari. Meron ho kasing nakalusot, mga kaibigan, doon sa proyekto. Ang sakit, di ba? Nalulungkot ka ngayon. Malulungkot ka. Di ba?
yan po minsan ang dala ng pera. Yung paghahangad. Ayon ho sa isang pag-aaral, ito raw pong pinag-uusapan natin tungkol sa kaligayahan po na pinag-uusapan po natin, nasa Biblia din. Dahil nakasulat din sa Biblia. At ano ho ang sinasabi sa Biblia, mga kaibigan? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang mga bagay, at sa pag-abot sa pag-ibig na ito, ang ilan ay napapahamak, darling. Napapahamak. At nagpasasaksak. Okay? Ng sakit, kirot sa ating mga sarili. Nagbibigay siya ng kalungkutan, nagbibigay siya ng nadi-discourage ka. Right? Hanapin niyo po yan sa unang Timoteo 6:9, mga kaibigan. At minsan din, ano ang negative effect ng sobrang dami ng pera, mga kaibigan? Mga matinong Pilipino. Marami ho tayo na pag-alaman. Even yung super yayaman na mga tao, hindi ho sila natutulog ng 8 oras. Diba? Nag-iisip pa rin sila paano. Yung mga tycoon, yung iba, diba? Dati may nagsabi nga na natutulog siya 3 hours lang a day. Diba? Dahil nga sa kailangan niya pang gumawa ng maraming pera. Gumawa ng negosyo. Para ho sa ganun, diba may pamatulungan din na tao. May kabaliktaran naman po yun. Diba? May mga ganun ho. At sinasabi rin ho sa Ecclesiastes, mga kaibigan, mga matinong Pilipino, napakagandang sabihin, banggitin, ngayong umaga. Matamis ang tulog ng isang naglilingkod, kaunti man o marami ang kanyang kinakain, ngunit ang mayaman, I'm not saying all, ay hindi pinatutulog ng kanyang kasaganaan. Bakit, Dailin? Kung iisipin natin yung sinabi ko, hindi siya pinatutulog ng kanyang kasaganaan. Kaya nga ho naglagay ng perimeter fence yan. Mga security guard. Security guards CCTV camera Yung pader ho niya, sintaas po ng bahay. Ayan, dumaan ho kayo dito sa may EDSA. May mga subdivision ho dyan, mga kaibigan, na ang bakod po nila ay sintaas pa ng kanilang mga bahay. Di ba? Kasi hindi ka nakakatulog. Correct. Kasi baka pasukin ka ng magnanakaw. Di ba? Karaniwan daw ho yung nagiging dahilan ng pagkadismaya nating mga tao ay yung salitang paghahangad. Paghangad, mga kaibigan. Opo. Ng salapi. Dahil ang salapi ay walang katapusan. Naniniwala ka ba, Darlene? Pag pinag-usapan po ang salapi, mga kanyusik, wala akong katapusan yan. Bakit? Araw-araw Diba? Pumunta ka nga sa palengke ho ngayon, 1,000 mo Mag-grocery ka, ilan lang mabibili mo dyan? Diba? Sa pangangailangan nyo sa bahay. Ganun ko importante sa lapi ho ngayon, lalo na ho sa panahon ngayon. Napakahirap po ng buhay, mga kaibigan. Mga kanyusik, sobra ho. Hindi biro ho ito. Pumunta ho kayo sa palengke. Gusto nyo makamura? Huwag kayong bibili sa umaga. Sa hapon na lang. Sa hapon kayo bumili. Kasi yung 340 na presyo ng baboy, nagiging 280. Yung nga lang, sigurado Mga bilasan. Huwag lang sira, di ba? Pero mga bilasa. Bilasa, oo. O yung nga lang ho, bilasa. Iluluto mo na kagad. Kasi kung hindi mo iluluto mo pa sa susunod na araw, mangangati ho ang lalamunan mo. Subok ko na yun Correct. Naakit ako sa halagang 200 piso, pinagpalit ko sa 280 pesos. Na halaga ng, ano ba isda yun? Galunggong. Kala ko okay. Nung kinain namin, naprito na lahat nila Mama Olive. Makati. Sabi ni Mama Olive, naramdaman mo ba? Oo. Yan ang hirap ng buhay po natin ngayon, mga kaibigan. Challenge. Grabe ho. Ang buhay po natin ngayon. Ang sinasabi ho sa Ecclesiastes, kapag ang isa ay naghahangad ho ng kayamanan, maaaring may sakripisyo daw ho ang mahalagang bagay na magdudulot po ng kaligayahan, gaya ng masayang yung samahan ng buong pamilya, mga kaibigan,
o yung oras po natin sa Panginoon Diyos, nasasakripisyo. Amen? Amen. Dahil mo sa sobrang busy natin, nakakalimutan na ho natin ang ating obligasyon din ho sa Panginoon. Ang magpasalamat, ang humingi ng tawad, at humingi ng awa sa araw-araw po natin pamumuhay. Kaya sana man lang, ang payo natin ngayon, Darlene, ano man ho yung ating ginagawa. Di ba? Busy man ho tayo sa trabaho, masyado tayo nagsusunog ng kilay, as in talagang sobrang busy. Huwag ho natin kakalimutan ang Panginoong Diyos na lumikha sa atin, no? Tingin po natin ang alalay, 'di ba? Alalayan tayo sa sa paglalakbay natin sa buhay pong ito. Pwede ba 'yon? Amen ba 'yon, Amen Darlene? yan. Okay? So, sabi nga nila, minsan ho'y makontento ho tayo. Dahil karaniwan, ang mga taong kontento ay hindi mareklamo kaya naiiwasan nilang mainggit. At dahil kontento na sila sa kung ano ang meron sila, naiwasan nila ang di kinakailangang kabalisahan at stress. Kasi ang kalaban natin later on, mga kaibigan, ay ang salitang inggit. Diba? Lalo na pag nakita mo yung si Kumare, bakit ganun? Punong-puno ng alahas, bumili ng bagong kotse, grabe, dumaan sa'yo yung appliances, isang sining TV. Double, tawag Yung double door na refrigerator. na inverter. Oo. Di ba na nagkakalaga ng 105,000 pesos? Wow. Di ba yung iba 91 pesos, 91,000 pesos? Pwede mo namang home credit. Di ba, mga kaibigan? Ngayon, panghuli, anong sinasabi? Maligaya ang mga bukas palad dahil napapasaya nila ang iba. Kahit konting oras at lakas lang ang nilalaan nila, sagana sila sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Pag-ibig, respeto at mga tunay na kaibigan na bukas palad din. Hindi ho masama ang maging mayaman. Ang masama ay ang pangahangad, ang paghahangad ng yaman. Diba? Yun po yun. Ang pagyaman ay pinagtatrabahuan. Darlene, sabi nila, ang kayamanan, ang pagkakaroon ng maraming pera ay hindi kasalanan niya, Darlene. Diba? Sabi nga nila, tawag dito, money is evil. The root Hindi rin of naman po. evil. Nagiging siya kapag ginodiyos na ho natin ng pera or nagpapagamit na ho tayo sa pera. Alright? Ang pera ay ginagamit ng tao at hindi po ang pera ang gumagamit sa tao. Amen ba yon? Amen yan. So, bigyan nyo kaming pera.